Happy day to you mga ka-dev and welcome back again sa MobiDev channel. Today, I will be showing you how to build a website fast with less coding and easy enough for beginners to build their own personal website and impress their future clients. So let's go! Now, here are the things that we need mga ka-devs. Number 1, WordPress framework. So makukuha natin yan sa wordpress.org/download. Dito po. Then number 2, of course, we need Elementor plugin. Then number 3 is fast website hosting. Okay po? By the way mga ka-dev, this video is made possible by Hostinger and they are happy to give you a 10% discount. Now to get yours, all you need to do is check out the description below and click on the link hostinger.com/mobidev. So ito po yan mga ka-dev. Click on that link. Now on this page, all you need to do is click the Get Started button. Right now here, I personally recommend you to go with Premium or Business Plan. The Business Plan offers a superb features. As you can see mga ka-dev, you have more websites, which is 50, marami na po yan. Also, you have a high bandwidth. And wow, you have a 50 GB large disk storage. And then you have a lot of freebies right here. You have a free domain for 1 year, pre-built-in templates, automatic website migration, unlimited free SSL. And also, to mention, you have a free CDN, which makes your site loads faster. And many more features mentioned right here below. Isa yan mga ka-dev, manage hosting for WordPress. And also, I like to mention the AI features. So the business plan have this AI for website builder, commerce site, and content creator. And it also have Amazon affiliate plugin. Now, of course, it will be your choice based on what you need. And at this price point, with all of that you can get and take in your bag, the business plan is a massive win. So panalo na to mga ka-dev. But if you are on a budget and you don't need this improved performance, you can also choose the premium plan and still you will get the best deal for this service. Once you made your choice, kung nakapili na kayo mga ka-dev, let's click the Get Started button. So for this, I will click the business plan. Now ka-dev, this is important. Right below the subtotal, here you can see the have a coupon code link. So you need to click that and enter MobiDev coupon code. So right now, Hostinger is offering a Black Friday discount for business plan 48-month period. So you see, you get a massive discount. So if you have a budget to pay upfront, then you definitely have to get the 48-month period. But if you don't have a budget right now, you will still be absolutely fine with a lower period and still get discounts. By the way, Hostinger offers a 30 days money back guarantee just in case in the first 30 days you think you don't need the service and you can always get a refund with just a simple click. Alright, after you selected a period that suits you the best, click the continue button here and you will be taken to the register page. Just enter your email and password, then click the register button or yung magrehistro button here. Then you will be taken to the payment page and complete the form with your payment details. Now, once you've done with the payment, you will be able to log into your HPanel just like here. As you can see, I already set up my account. So we'll just click the websites right here in the sidebar. Then click websites list. Then let's click the add website button. You will have an option here. You can choose a WordPress, hosting a website builder, or custom PHP HTML website. So we're going to select WordPress. And here just enter the email and password for your WordPress website. Then let's click next. Now here's the fun part. You have two options here. You can create a website with AI or pre-built website and themes. We're going to select the create website with AI. Then we will click the button next. Then we will enter our domain name. Now if your plan is premium or business plan, then you have a free domain name for 1 year. If you have not used it yet, then you can enter your domain name here. Or just like me, I already set up my account, so I will use a subdomain instead. Then let's click next.
Then here, we're going to select Elementor, and then you can enter your brand name or your website name. So I'm going to stay with MobiDev Elementor website here, and the website type will be blog for me. So you can select business and other. If we take this off, you can see suggest a description right above the description field. So we can click that, and the AI will give you a suggested description. Let's go with that for now. Then let's click the create button and see the magic begins. Right on! Now you already have a WordPress website that is using Elementor plugin. Alright? With just a few clicks, you now have a running website. So with Hostinger, creating a website is super easy. Now let's proceed with creating a professional website using a WordPress and Elementor. So nandito na tayo sa ating Hostinger. So I will use it as a web hosting. So ang gagawin ko lang po, pupunta ako sa websites again, then list, then i-click natin yung add website. So dito, ang isa-select natin instead ng WordPress is custom PHP HTML website. So click natin, and then dito, i-enter natin yung ating subdomain. Alright, meron na tayo ngayong dashboard para sa ating domain. Now, meron tayong two options to get the WordPress file. Number one is by downloading sa wordpress.org download. So, pwede natin itong i-click at i-download. And then, pag na-download na natin, pupunta tayo sa File Manager. And then, papasok tayo ngayon sa Public HTML. And then, i-upload natin yung files dito. Now, ang second option naman is babalik tayo sa ating dashboard and gagamitin natin yung auto-installer ng Hostinger. I-click lang natin to and then select WordPress. Then, i-enter natin yung ating website title. Lagay na natin dito is MobiDev. Palitan natin to ng MobiDev. And then, enter the password. Then, click Next. Okay. Dito merong options. And I think lahat naman ay okay. So, i-click natin ang Install. Okay. Now, installed na yung ating WordPress. Now, kung manual installation naman po ang gusto nyong gawin, ay sundan nyo na lamang po yung ating video lesson about installing WordPress sa ating mga live server. So, ilalagay ko na lamang po ang link nyan sa description below. Puntahan na natin ngayon yung ating WordPress admin. Alright, so dito, kailangan natin mag-add ng Elementor plugin. Pupunta tayo sa plugins page. Now, dito, i-click natin yung add plugin. And then, i-search natin yung Elementor. Itong first result, ito yung ating gagamitin. Install now, then activate. So for now, hindi po natin ito i-set up. Pupunta lang tayo sa skip setup link. Alright, now meron na tayong Elementor plugin. Ngayon naman, pupunta tayo sa ating themes. Kasi kailangan nating i-add ang theme na supported ang Elementor. Pupunta lamang po tayo dito and then exit to WordPress. And then, punta tayo dito sa logo ng WordPress. Punta tayo sa Appearance, then Themes. Now, dito, i-click natin ang Add Theme. Usually, lalabas na dito yung Hello Elementor na template. Kung hindi naman, itatype nyo lang dito yung pangalan nyan. Hello Elementor. Once na-installed na, i-activate po natin. So, babalik na tayo sa ating pages. Now, dito po, burahin muna natin yung mga pre-created na mga pages. Then, let's click Add Page. Then, click Edit with Elementor. Alright, simulan na natin ang pagbibuild ng page. Dito, isa-set up natin yung ating page by clicking this page setting. And then, i-hide natin yung title. As well as yung page layout, i-select natin ang canvas. And then, i-publish na natin yung page. Now, to build this page, we need a design. So, meron akong design dito. Now, if you are asking kung saan ko to kinuha, nakuha ko to sa Figma Community Website Template. Dito po, meron kayong makikita ng mga pre-templates or pre-designs na pwede nyong magamit. So, ilalagay ko na lamang po ang link nyan sa description below. So, balikan natin yung ating design. So, iso-zoom in ko lang po. So, dito po, meron tayong mga images. Bago tayo mag-start to build a web page, mas maigi na kunin na natin ang mga images or mga resources na kailangan natin para mabilis yung ating development. Sa Figma po, i-click nyo lang to
continue clicking hanggang sa maselect yung image. And then, pwede nyo na pong i-click ang button below here na merong label na export, then yung file name. So, pwede rin kayo mamili kung ano yung format ng ida-download nyo. Actually, lahat ng images na ito ay na-export ko na. Now, kunin naman natin ngayon yung mga colors na ginamit dito. So, based sa design natin, is black and white lang yung ating color scheme. So, ano po yung specifics na color? So, ang gagawin lang natin is, select natin yung mga sections. Dito sa bandang baba, ay makikita natin yung selection colors. So, ito po yung mga kulay na kukunin natin. So, iset na po natin yung ating mga global colors. So, punta tayo sa ating editor, and then, ilagay na po muna natin yung ating first section. Itong title and text. I-click natin tong plus sign here, and then flex box, then yung down direction. And then, i-click natin yung plus sign dito, i-add natin yung ating heading. Then, dito sa ating top left corner, sa taas, ay merong plus sign. I-click ulit natin, then i-add natin yung text editor. So, meron na tayong dalawang element sa ating section. So, now, i-continue na natin yung pag-a-add ng ating global colors. I-click natin tong title, and then pupunta tayo sa Style tab. Dito sa Text Color, next to it, meron tayong makikitang globe icon. I-click po natin yan, then i-click natin yung gear icon. Then, balik tayo sa ating design, then kunin natin yung primary color. Ito po yan, i-copy lang po natin, and then iset natin dito sa ating primary. Okay, so meron na tayong primary color. Then, kunin na natin yung rest ng color. So, ito ang gagawin nating secondary. Then, ito yung gagawin natin text. Then, meron tayong black. So, yun gawin nating accent. Okay, then save changes. Then, back sa ating editor. Now, ang next natin kukunin is yung mga font. So, dito meron tayong title. Kunin natin yung font nyan. So, dito ang font nya is Monroe. Then, regular, 55 yung size. Then, ang line height nya is 74. So, ito yung gagawin nating primary. Ganun po ulit, balik tayo sa editor. Then, sa typography naman, meron ding globe dyan. I-click lang po natin and then i-click natin yung Manage Global Font. Now, dito po, iset natin yung ating primary. Click natin to. Then, hanapin po natin yung Monroe. Yan, select. Then, ito po ay dapat normal. Ang size natin is 55. Then, ang line height natin is 74. Then, save changes po. Then, iset up natin yung the rest ng font. Ito yung gagawin natin secondary, 42. Then, yung ating text, 1934. So, okay po. Naset na natin yung ating global fonts. And then, back to editor na tayo. Then, next po is yung layout width. I-check natin ulit yung ating design. Ito, yung width na to ay kukunin natin. So, 960 po yung gagamitin nating width. Ang gagawin lamang po natin dito sa ating editor, i-click natin tong site settings, tong icon na to. Then, punta tayo sa layout. So, ang naka-default dito is 1,140. Ang gagawin natin dito is 960. Kung ano yung ating nasa design. Okay? Save changes po natin. Back to editor. Okay, now let's proceed sa ating first section, which is yung title and text. I-update na natin yung ating mga font. So, sa title, ito ay dapat primary. Then, ang text color niya is primary. Then, dito sa paragraph, ito ay dapat text. Then, yung kanyang color is text. Then, balik tayo sa ating design. Kung papansin niyo, meron tayong mga spacing. So, dito sa design, check natin, yung kanyang X position is 239 or wala dito sa taas hanggang dito is 240. Then, the rest ng spacing, ang gagawin natin is 90 px. Then, balik na po tayo sa ating editor. I-select po natin tong section. So, sa advanced tab, meron tayong makikitang padding. I-set po natin dito yung 90. Then, alisin po natin yung link para magawa po natin na yung left and right is 20 px lang. Then, i-click natin yung publish. Then, dito sa ating top right corner, merong ditong eye icon. I-click po natin para makita natin yung ating mga changes. Alright, so yan na po yung ating site. Tapos na yan. Let's go. Okay, so balik tayo sa ating editor. Then, proceed tayo sa next section. So, ang next po natin is
just an image. So, balik tayo sa editor, then add new section, text box again, itong down direction ulit, and then, iset natin yung ating padding. Same po ng kanina, 90, and then 2020. Okay? And then, click natin yung plus sign, then select natin tong image. So, meron tayong image dito. Ang gagawin natin dyan, dito sa side, choose image, and then, iselect natin yung ating image dito sa design. So, sabi ko nga kanina, na-download ko na po yan, or na-export ko na, and then, na-upload ko na po dito. So, iselect natin to. Yan. So, meron na tayong image. Publish na po natin. Then, proceed tayo sa next section. Zoom in natin. So, ang gagawin po natin dito is mag-add tayo ng 2-column section. Then, ang left column is itong title na to, and then yung right column is itong mga content na to. Sa right column, mag-a-add tayo ng container na meron ulit 2 column. So once tapos na tayo dito sa una, ika-copy and paste lang po natin to para dito sa 2 items. Okay po? So gawin natin. So puntahan natin yung ating editor. Then mag-a-add po tayo ng bagong section. Then select natin tong 1/3. Now, mag-add tayo ng text. So, baguhin natin siya. Ilagay natin ngayon dito is secondary. Then, ilagay natin yung text dito. Okay, then, proceed tayo sa right column. So, maglalagay tayo dito ng container. Then, another container, which is yung 2 columns ulit. 1, duplicate lang natin. 2. Ngayon, para yan ay mag side by side, i-click natin yung kanyang parent container and then, baguhin natin yung direction to horizontal. So, meron na tayong 2 columns container. Now, i-add natin yung mga text. Lagay ulit tayo dito ng heading. And then, i-copy na lang natin tong dummy text. Add ulit tayo ng text editor. So, ito, ang gagamitin natin dito is accent. And then, ito ay text. So, para medyo mabawasan yung kanyang spacing, alisin natin yung mga padding. Ito, alisan natin ng padding. So, lalagay lang natin 0. Same goes with here. Lagay natin ng 0. So, minsan may encounter nyo na mahirap i-select yung container kasi nga wala na siyang padding. Pag ganun po, ang gagawin natin is dito tayo sa structure magse-select. So, ito yung outer container natin, yung right container, then yung container ng 2 columns, then yung left and right columns ng ating container. Ito natin yung design. So, dito siya ay may space sa taas. And then, ito ay almost pantay-pantay. So, gawin natin yan. Alisin natin yung padding na ito. And ito may padding. So, ang gagamitin natin padding dito is 90. And then, yung buong container na yan, ilalagay natin ito ngayon sa isa pang container. Ang reason yan is kailangan natin mag-add ng border dun sa container na yan. So, balik tayo. Balik lang natin yung ating section to down. And then, okay, and then itong container nito ang gagawin nating horizontal. So, okay na. Alisin ulit natin yung padding dito. Dito natin ilalagay. It's 90. Then, lagyan natin siya ng border. Sa style, ito yung border. Lagyan natin solid. And, tanggalin natin yung link. Top 1px. Ang color niyan is yung ating text. Okay? So, pag kinlik natin to, meron na siyang border. Publish natin, then i-check natin yung output. Based sa design, ito yung ating output. Okay, balik tayo sa ating editor. Then, itong pinaka-column na to ay merong border sa baba. So, ang gagawin natin, select natin itong container na to. And then, may space ba yon? So, malaking space. I-same na lang natin, 90. Then, i-add natin yung border. Border niya is solid. Tapos, unlink, bottom, 1px. Okay, publish ulit natin. So, i-check natin. Then, ito yung ating anak. Okay. So, meron na siyang border dito sa ilalim. So, i-copy-paste na lang po natin to. Duplicate lang po. Bago natin duplicate yan, lagyan mo natin spacing. So, ang spacing nito sa taas. Then, i-duplicate natin to. Publish natin and tingnan natin kung ano itsura. So, yun. Nakukuha na natin yung design. Alright, so next section naman tayo.
So, meron tayong ditong dalawang columns. And then, may image text sa left column. And then, dalawang images sa right column. So, gawin natin. Balik tayo sa editor. Add ulit tayo. So, 2 columns yan. Then, unahin na natin yung padding. Balik tayo sa design, image, title, and text. Okay, copy lang natin yung text. Lagay natin dito. And then, yung isa. Then, iset natin yung images. Then, lagyan muna natin to ng 90 sa baba. And then, baguhin natin yung background. Classic, then color. Ang background nito is yung primary. Okay, check natin. Then, yung mga text is white. And then, ang size nito ay secondary. So, meron siyang konting space doon. Gagawin natin itong pinaka-container natin. Yan, lalagyan natin ng gap ang kanyang column. Gawin na natin 40. Yan. Okay. Then, alisin ulit natin yung mga padding dito. Then, publish natin. Ang gagawin na natin pala, lagyan natin ito ng margin. And then, ito may space din. Ipapantay natin doon. So, ito na lang lagyan natin ng margin. Ang margin nito ay, say 30 muna. Doble natin. 60. Okay, para umabot. Then, yung width niya is gawin nating full width. Publish natin and check ulit natin. Okay na. Gumaganda na yung ating website. Alright, now let's proceed sa next section. Kung tayo sa design, ito na po yung ating next section. So, meron tayong 2 columns. Container 1, container 2, container 3. So, lahat sila ay 2 columns. So, gawin muna natin. Tayo sa ating editor. Then, mag-add tayo ng new section. And then, add tayo ng container. So, meron tayong 3 container. So, check natin yung design. Yung unang container, merong border bottom. Ito, meron din. Yung pangatlo, wala. So, gawin natin. So, dito, lagyan na natin siya ng padding. And then ito may border bottom, lagay natin. So meron na tayong 3 container. So, check natin dito 1, 2, 3. Ngayon, sa container 1 meron tayong title and then text. Then merong 2 columns. So gawin muna natin 'yan. Add tayo ng heading. Then, add tayo ng text editor. And then, mag-add tayo ng another container. Then, sa loob ng container, mag-add tayo ng another container. So, duplicate natin ulit. And then, ito ay side by side. Then, sa loob ng container na to, merong image and text. Yan. Title, text, and button. So, gagawin natin yan. Maglalagay tayo ng una image. Then, maglagay tayo ng another container. Magko-contain ng ating heading. Then, another text and button. Then, lagay muna natin yung image. Then, gawin natin yung text. Then ito, alisin lang natin yung kanyang background. Then yung kanyang color. And then, babaguhin natin to as text. Alisin natin yung padding. And then, lalagyan natin siya ng icon. Upload SVG na lang tayo. Kasi nakuha ko na rin naman yung kanyang image. Alright? And then, ilagay natin yung position dito. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan to mag side by side.
So, ang direction natin is ganito. So, habang ini-edit natin to ng mabilisan, pwede po kayong uminom or magmerienda or kumanta-kanta upang mabilis kayo mag-type. At mag-click and drag. Kasi, ginagawa natin ngayon, hindi siya masyadong programming based or coding based. Mostly ito ay drag and drop and content. Okay, then baguhin natin yung row. And then, instead na meron tayo nito, delete na natin isa, i-duplicate lang natin to. So, meron na tayong first section ng ating pip section. Ang next natin is equal with na merong image and title text button. So, gawin ulit natin yan. So, ang gagawin lang natin dyan is maglalagay tayo ng dalawang container ulit. Alisin na natin yung mga padding nito. Then, maglagay tayo ng image. Then, maglagay tayo ng title. Baguhin natin yung kanyang line height. Since mataas siya, baguhin mo natin size nila. Anong ginamit natin dito ng size? It's 1622. So, ganun din gagawin natin dito. Then, ang gagawin natin dyan, para ang content is meron sa taas at meron sa baba, may space sa gitna. Mabaguhin natin yung kanyang space in between. So, magiging ganyan ang kanyang style. Select lang natin yung pinaka-container. Balik tayo sa layout. And iset natin yung gap, yung columns. Okay, set natin to 40, gawin natin 60. Then, i-publish natin. So, meron na tayong second section ng ating pip section. Alright, so proceed tayo. Next, dito mag-a-add tayo ng 2 columns ulit. I-set natin yung direction. Gawin natin itong 40. Ito ay gawin natin 60. Alright, so ilagay na natin yung title and text. Then sa kabila, meron tayong accordion. Gawin natin, add, then type natin dito yung accordion. Yan, ito po yan. So, yan na lang natin. So, i-format muna natin to na kapareho nito. So, gagawin natin, edit accordion, and then yung ating expand icon. Upload SVG tayo. Ang gagamitin natin ito. Yung kanyang icon, dapat nasa kanan. Then, iset natin yung item position as stretch. So, ilagay natin yung mga text. Then, sa content, maglagay lang tayo ng now, initially kasi, ang accordion, naka-open yung first. So, dapat natin iset yan na walang naka-open. Ito lang yan sa interaction, default state, all collapse. Okay po? So, i-check natin yung ating site. Okay, so, hindi po ganyan dapat dahil ito po yung ating design. Gagawin lang natin dyan sa style. Sa ating border type, dapat ito ay solid. Then, border width 1px sa bottom lang. Now, pwede natin baguhin pa yung size niyan. Text size sa heading. Kung mapapansin nyo, lumaki siya. Ang gagawin natin dyan is, bawasan natin. Balik natin yung 16. Publish natin. So, that should be okay now. So, yun. Meron na tayong accordion. Alright? Now, next. Ito na yung last section. So, ito. Mas madali lang to. Kasi meron lang tayong 2 column sa taas. Then, 1 column dito. And then, ito ay, pwede natin itong gawing 4 column. So, gawin po natin. Balik tayo sa ating editor. So, sa ganitong type ng work, kung saan mas marami yung click and drag kesa sa coding,
So, hindi maiwasan na sasakit yung ating mga daliri, yung ating mga tuturo. Pero kung sanay naman kayo sa gaming, I think magiging okay kayo dito. So, i-double speed na natin ulit. Zoom! Play, pause nyo na lang po kung gusto nyo makuha yung isa-isang ginawa natin dito. Pero I suggest, ang gawin nyo, i-pause nyo doon sa pinakadulo para makita nyo yung buong settings. Okay po? Then, style, background, classic, natin yung primary. So, medyo magkawig na. So, take note lang, hindi natin to kukunin ng pixel perfect. Ang gagawin lang natin is i-demonstrate sa inyo kung paano gumawa ng website using Elementor. Publish muna natin to save. Then, now, i-add natin yung mga item na nandito. So, ang gagamitin natin dito is icon list. Then next, yung ating second links, which is the social icons. Then, iset natin yung kanyang icon. Load SVG. Select natin to. Hindi lang yan kita, pero arrow yan. Then, yung icon niyan, kaya siya nasa right, dahil yung ating horizontal alignment is right. And then, yung gap, ito yan, pwede natin baguhin. Pero i-zero na lang natin, okay? Then, okay na yan. So, okay na rin yung ating right link. Publish ulit natin. Now, yung last part, dito sa baba, ay merong brand name. Gagawin lang natin dyan is mag-add tayo ulit ng container doon. Okay, then mag-add tayo ng text. Gagawin natin ng mobile na. Okay, ang kanyang color is white. And then, ang kanyang alignment is right. Now, dito sa content, pwede rin natin siyang gawing link. Then, publish natin. So, i-leave natin yan na pink. Then, check natin yung ating ginawa. So, nagawa na natin. Nakopy natin itong design into a working web page. Lastly, ang gagawin natin is check natin yung kanyang responsiveness. So, ito yun sa desktop. Then, pupunta tayo dito para makita natin yung itsura niya. So far, so good. And then, isa pa, i-check natin itong mobile. Yan. Dito ay dapat maayos siya. Kung ang client ay medyo picky, gusto niya lahat centered, madali lang yan. Isa-centered lang po natin. So, dito, babaguhin natin to. Lalagyan natin to ng, hindi pala natin nalagyan sa desktop. Sige, hindi natin baguhin. Ito, lalagyan natin siya ng 20. So, lahat ng section natin, left and right, dapat merong 20. Isa pa sa kagandahan ng Elementor, mas madali tayong mag-adjust ng mga style para sa mobile view. So, that's it po mga kadeb. Tapos na yung ating webpage. So, I hope meron kayong nakuha at natutunan sa ating lesson today. Salamat sa inyong pag-stay. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye-bye!